Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, minsan may mga alaala tayo sa buhay na masarap pong balik-balikan. Alaalang magbabalik sa atin ng mga ngiti sa ating mga labi, mga kilig na bibihira nating madama. Magpapaalala kung gaano kasarap sa pakiramdam ang magmahal. Hindi man ibalik sa atin basta para sa atin ay minsan naging masaya tayo. Kuya E, natatakot po akong ikwento itong aking karanasan pero nagkaroon po ako ng lakas ng loob na maibahagi ito sa inyong channel. Hanga po ako sa inyo at sana po ay maintindihan po ng inyong mga tagapakinig. Pero tatanggapin ko rin po kung mahusgahan man ako. Itago niyo po ako sa pangalang Levi. Nangyari po ito Kuya E noong 17 years old ako. Ilang buwan na lang ay magdi-18 na ako. May kapitbahay po kami na isa po sa mga hinahangaan ko. Malinis sa katawan, maputi at gwapo. Madalas ko siyang inaabangan noon lalo na kapag umaga na. Nagja-jogging at nag-exercise siya. Hindi man siya yung palabati pero mahilig siyang umiti. Naalala ko dati, madalas niya akong abutan ng mga pagkain kung minsan na nagbabahay-bahay siya para magbigay ng regalo sa mga tulad kong bata. Ang tinutukoy ko Kuya E ay ang anak na pari ng kapitbahay namin. Tawagin po natin siya sa alias na Father John. Alam ko tanging paggalang ang alam ko noon sa kanya noong nakabataan ko na hindi ko pa naintindihan bakit ako masaya kapag nakikita siya. Pero nang nagkaroon ako ng edad ay naintindihan ko na bakit masaya akong makita ang katawan niya, ang balbon niyang dibdib at ang mabuhok niyang kilikili. Unti-unti nang na-develop ang kagustuhan ko sa paring kapitbahay namin. Madalas ko pang makita noon si Father John sapagkat wala siyang parokya. Alam ko, masama ang nararamdaman ko pero hindi ko alam bakit nagpatuloy ang pagkagusto ko at minsan panunubok kay Father John. Tapat lang po ng bintana namin, ang bintana namin kaya minsan ay masisilip ko at makikita ko ang kanyang katawan. Topless. May kung anong init sa akin niyon Kuya E. Laman ng aking pantasya at kasama si Mariang Palad sabi nga. Hindi ko alam gaano karami ng beses umikot sa imahinasyon ko si Father John. Alam ko naman kasi na kahit anong mangyari, hindi ko kailanman matitikman ang isang Father John. Masyado kasing banal si Father. Pero isang pangyayari sa aking buhay ang makakapagpabago sa lahat ng yon. Noong masunugan kami Kuya E dahil sa naiwang nakabukas na eso ni nanay. Halos walang natira sa aming bahay, gamit at ari-arian. Wala kami mga kamag-anak sa lugar na yon, kaya sa kapitbahay, nagtulong-tulong sila para makaraos kami habang wala pa kaming maayos na tirahan. Pansamantala, pinatira kami ng nanay ni Father John sa kanila. Akala ko doon ako sa isang kwarto kasama sina nanay at tatay at isa ko pang kapatid na 5 years old. Pero sinabi ng nanay ni Father John na doon daw muna ako sa kwarto ni Father. Nagulat ako Kuya E kasi sa kabila ng hindi magandang nangyari heto, makakatabi ko yung taong gusto ko at lagi kong pinagpaparausan. Sabi ko makalapit man lang malayo nang mangyari pero heto nga at mangyayari. Mapapalapit ako sa kanya. Malaki ang kama ni Father John at simple lang din ang kanyang kwarto. May isang bahagi doon na parang altar kung saan siya nagdadasal na nakahiwalay doon sa kanyang higaan. Okay ka lang ba dito? Ang mahinang boses ni Father John nang tanungin ako. Sabi ko okay lang po ako. Sabi niya sa akin huwag mo na akong puin kapag nandito tayo, masyadong nakakatanda. Hindi ko makakalimutan ang gabi Kuya E kung saan bagong paligo si Father John. Nakita ko siyang nakatapi sa tumambad sa akin ng maganda niyang katawan.
May paabs ang pari na lalong nakapagpatayo ng itinatago ko. Gusto kong kahit papaano mahawakan yun. Father, gusto niyo po ba ng masahe? Sabi niya, masakit nga ang katawan ko, marunong ka ba? Sabi ko, opo, marunong ako. Lagi po kasi nagpapamasahe sa akin si tatay. Sabi niya, sige ba, baka mahal ka sumingil ah. Sabi ko, naku, hindi po kahit na walang bayad. Naisip ko na sa wakas, mahawakan ko ang katawan ni Father John. Naka-shorts lamang siya, pinadapa ko at naglagay sa kamay ng binigay niyang baby oil. Ang bango naman talaga ng paring ito. Siya yung taong parang gusto mong laging amoy-amoyin. Nanginginig ang kamay ko nung simulang dumampi sa kanyang likuran pero hindi ko pinahalata. Ginalingan ko ang pagmasahe na napansin nga niya. Masarap daw akong magmasahe. Sabi ni Father John baka mawili raw siya. Sinabi ko naman na okay lang. Nang tumihaya si Father John at doon naman ako nag-focus sa paa pataas. Doon ako mas lalong kinabahan kasi mapapalapit na ako doon sa kanyang paps. Ginamitan ko yon ng konting pagka-sensual, paangat doon sa kanyang puwetan. Napaangat si Father John. Pero hindi ko naman nakita na may umangat doon sa bahagi ng harapan niya. Pero sa nipis ng suot niyang shorts, alam ko may something na ipinagmamalaki doon sa bahagi na yon. Tumigil ako sandali. Pinagmasdan ko ang maamong mukha ni Father John. Ang tangos ng ilong, ang pula ng labi. Mas ako pa talaga yung tinayuan sa lagay na yon. Kasi kalapit ko na. Heto na siya. Gusto ko na lang sunggaban pero syempre, hindi naman pwede. Nang matapos ako Kuya E, nagpasalamat si Father John. Lumabas muna ako at dumiretso sa banyo at doon nagpasabog ng init na hindi ko mailabas habang katabi ang pare. Pagbalik ko ng kwarto Kuya E, naghihilik na si Father John. Pinagmasdan ko muli ang kaniyang maamong muka. Bakit ba ang gwapo-gwapo? Sabi ko sa sarili ko. Lumabas muli ako at kinumusta si nanay sa kabilang kwarto. Ilang araw pa nagpatuloy ng ganun ang buhay namin. Hanggang sa sina tatay at nanay ay pansamantalang gumawa ng maliit na kwarto doon sa nasunog naming bahay. Nang sa ganun daw ay hindi na sila makaabala kina Father John. Kami na lang ng kapatid ko doon sa dating kwarto nila. Hindi naman kami pinapaalis ng nanay ni Father John pero syempre mga magulang din sila kaya nahihiya din na nagstay kaming lahat doon. Nalungkot ako kasi wala na akong dahilan para makatabing matulog si Father John. Alam kong para kay Father John, baliwala lang yung pagpapamasahe niya. Kasi nabanggit niya sa kanyang nanay at tatay na nagpamasahe rin sa akin. Sabi ko, tuloy sa sarili ko okay lang naman pero gusto ko si Father lang yung mamamasahin ko. Pero wala na akong nagawa. Binibigyan ako ng pera ng nanay ni Father John at bukod pa ang inaabot ni Father John sa akin. Dahil doon, nagkaroon ako ng karagdagang allowance Kuya E. Sa paglipas po ng mga araw, mas napapalapit ako kay Father John. Sobrang bait kasi talaga niya and ako na yung parang nagigilty every time na may iniisip ako sa kanya. Ninanakawan at inaamoy ang mga hinubad niya tulad ng boxers at briefs. Basta, yun ang way ko para makapagpasabog ng bulkan. May isang araw Kuya E na abutan ko na sana si Father John sa isang maliit na butas ng pintuan. Naliligo noon si Father John nang bigla namang may naglakad sa pasilyo papunta doon sa kalapit na kwarto ni Father John. Ang kanyang nanay. Napatakbo ako at nagtago na lang sa isang sulok. Pero Kuya E, lalo kong naging pantasya ang pari dahil nakita ko ang kanyang itinatago, mamink-mink ang kanyang paps at alam mong hindi magpapatalo kahit na hindi naman yun gising. Dumating na rin ang araw Kuya E kung saan hindi na kami doon kina Father John nanirahan. Nang kahit papaano ay naitayo na ang aming bahay sa tulong na rin ng local LGU. Hindi man tulad ng dati at least may masisilungan. Pinapatawag pa rin ako ng pamilya ni Father John kapag magpapamasahe sila. Pero syempre mas excited ako kapag si Father ang magpapamasahe. Doon yung pagkakataon na nahawakan ko ang kanyang katawan. Nahahagod ang maganda niyang muscle, malaman at makinis niyang balat.
Hindi ko alam kung nararamdaman niya ang mga paghagod ko na sensual, pero tulad nga ng sinabi ko, hindi ko talaga nakitaan ng pagkael si Father John hanggang sa mangyari ang hindi ko inaasahan. Nasobrahan ako, Kuya E, sa pagmasahe dahil sa nadako ang kamay ko sa kanyang paps. Unang beses kong nahaplos yun, Kuya E. Bagaman hindi ito tumayo, alam kong malaki talaga yon. Napatayo si Father John. Humingi ako ng sorry pero sinabi niya na okay na. Hindi ko alam kung tumagal ba yon, ibibigay ba sa akin ni Father John. Tahimik akong lumabas habang nagsasorry at sinabi niya na wala yon at kalimutan mo na. Pero may something sa mukha ni Father John. Hindi ko alam kung nagalit ba siya sa akin kasi yung salita naman niya mahinahon pa rin. Naisip ko na baka naman isumbong ako. Lagot ako sa amin. Pero lumipas sa mga araw, pinatawag pa rin ako ng tatay at nanay ni Father John. Pero pinagtaka nila bakit daw hindi nagpapamasahe sa akin si Father John. Napansin din ng nanay ni Father John na laging gabi nang umuwi ang pare. Hindi tulad ng dati, naisip ko, yun ang way ng pare para iwasan ako. Iwasan ang tuksong dala ko sa kanya. Hindi pa man nangyayari, mas mabuting iwasan na, mas mabuting huwag nang hayaan pang may mangyari. Yun siguro ang naisip niya. Pero sa edad kong yun, Kuya E, mature na ako mag-isip. Sinadya ko nga ang pakapa at pasensyual na masahe. Isang gabi, minabuti ko na hintayin si Father John doon sa iskinita kung saan siya bumababa. Nagulat siya sa akin. Oh, ikaw pala, Levi. Sabi ko, Father, alam ko po kung bakit hindi na kayo nagpapamasahe sa akin. Sinabi niya na pasensya na, abala lang kasi ako sa simbahan. Sabi ko ba naman, Father, masama po nagsisinungaling? Sabi niya, anong ibig mong sabihin, Levi? Sabi ko, Father, iniwasan niyo ako sa mga nangyari. Sabi ni Father, alam mo iho, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Pinagpilitan ko naman na alam niya ang sinasabi ko at hinamon ko siya kung hindi totoong sinasabi ko. Magpamasahe siya sa akin. Sinabi niya na masyadong gabi na. Kung gayon ay sabi ko, kahit bukas. Sabi naman niya, sige, bukas. Matulog ka na, sabi sa akin ni Father John. Seryoso ang salita ni Father John, Kuya E. Hindi siya tulad ng dati na kahit papaano ay mapagbiro kapag nagkikita kami. Marahil iniisip niya ano nga ba ang gusto ko o alam na niya, ayaw lang niya aminin sa sarili niya. Bago kaming tuluyan na magkahiwalay ni Father John ng gabing iyon, ipinaalala niya na wag ko raw kalimutan na magdasal bago ako matulog. Hindi ko sinabi kay Father John. Birthday ko, kinabukasan. At kahit na birthday ko, ibibigay ko pa rin sa kanya ang masaheng matagal niyang natikman. Matagal niyang hindi natikman. Hindi ako nagigilty pero plano ko na sadyain talaga muli ang lahat. Hindi ko alam, Kuya E, kung obsession na ba yun nung panahong yun. Pero gustong gusto ko talaga matikman ang itinatago niya. Ang nakita kong mamink na kutis ng paps niya, Kuya E, ay hindi mawala sa isip ko, sa pantasya ko. Siguro, Kuya E, kung masabihan naman ako nung panahon na yun na mael ako, kahit sa isang tao lang naman ay tatanggapin ko. Sa edad kong yun, kapag iisipin ko, napakatapang ko para ipagpilitan kay Father John ang sarili ko kahit na nga ba umiiwas na siya sa tingin ko. Pero promise, kinabahan din naman ako. Ayoko lang sana na doon matapos ang lahat, na sana wag naman akong iwasan ng pare. Nagtalo po ang isip ko. Ituloy ko ba ang bala ko o wag na lang? Naguluhan din ako that time sa sarili ko, pero pumayag na rin naman si Father, so bakit ko atrasan? Ngayon ang tanong matutuloy pa ba ang plano ko sa kanya o hindi na? So heto na nga, Kuya E, dumating na ang gabi. 9:00 ng gabi ako nagpunta kay na Father John. Walang ganap sa aking kaarawan, Kuya E, dahil hindi naman talaga kami naghahanda o minsan parang pansit lang. Pagpasok ko ng bahay ni na Father, tinanguan ako ng nanay niya. Kanina pa raw ako hinihintay ni Father John. Sabi ko, pasensya na po. Sa totoo lang, wala naman akong sure na mangyayari. Pero naligo ako, nag-toothbrush para maging presentable. Kumatok ako sa pinto. Bukas yan, wika ni Father John. Pumasok ako, Kuya E, at medyo nakakagulat kasi nakabrief siya. Parang ready to fight. Ako naman ang kinabahan kasi nakikita ko siya noon na naka-topless, naka-boxers pero naka-brief lang ngayon nakasama ako.
Nakaupo siya doon sa kama at waling nakabukaka pa. Nanonood siya ng TV. Naisip siguro ni Father na ginulat niya ako sa kanyang kinaupuan. Malinaw ang ilaw. Maliwanag ang ilaw, halos kita ko na ang singit o kaluluwa ni Father. Maputi. Hindi ko alam bakit parang ako ang nahihiya at kinakabahan. Sabi niya sa akin pagkapasok ko, pakilak ang pinto. Na never niyang ni-request o pinagawa sa akin. Sabi ko, po. Sinabi niya, alam ko narinig mo ang sinabi ko kaya hindi ko na uulitin. Alam niyo yung salitang hindi mo alam kung galit ba or what sa utos? Basta, seryoso siya nun Kuya E. Sinarado ko ang pinto. Inilak. Hawak ni Father ang bote ng langis, inangat niya, inilapag doon sa kama, saka biglang dumapa. Sa totoo lang Kuya E, hindi ko alam kung ninenervyos ba ako sa kilos niya. Kung may sumapi ba sa kanya. Hindi ba dapat ako matutuwa dahil baka matupad na yung kagustuhan ko? Halos manginig ako Kuya E. Naramdaman niya ata ni Father John. Malamig ang kamay ko. Sabi niya, relax ka lang. Kabado ka ata. Sabi ko, hindi po. Biglang natawa si Father na ikinataka ko. Bakit po kayo natawa? Sabi niya, sure ka ba na gusto mong sagutin ko yan? Napaisip ako. Ay, may po na naman ako sa salita ko. Matagal ko na nga palang hindi siya pinupo. Sabi ko, sorry po. Sabi ni Father, sige na, ituloy mo na. Gusto ko gawin mo ang gusto mong gawin pero pwede ba ako makiusap? Sabi ko, ano yun? Kung itutuloy mo ang gusto mo, pwede bang wag na lang maulit? At ipangako mo na wala na lang makakaalam. Sabi ko, paano kung gusto ko pong ulitin? Sabi naman niya, wag mo nang ituloy. Alam ko mali ito pero gusto ko na maibigay sa'yo kung anong ikaliligaya mo. Sabi ko kaso hindi na po pala pwedeng ulitin. Sabi niya, oo. At final answer na yan. Asahan mong hindi na kita pagbibigyan sa mga hiling mo. Hindi ko alam kung aatras pa ako Kuya E. Kasi parang nagilty naman ako. Hindi ko alam Kuya E kung pagsubok yun. Pero sa totoo lang, nakuha niya ako. Nawala na yung ramdam kong sa sarili ko. Sinabi ko kay Father John, itutuloy ko na lang po ang masahe. Hindi ko alam anong nangyari din pero nawalan po ako ng gana. Tinapos ko ang masahe nang alam ko naman na magugustuhan niya. Humingi ako ng tawad kay Father John matapos ang masahe Kuya E. Tinanong naman ako ni Father John bakit hindi ko tinuloy. Sinabi ko na hindi na po Father, pasensya na po kayo. Sinabi sa akin ni Father Kuya E na bago ako umuwi kunin ko ang pasalubong niya sa akin na nasa refrigerator. Hindi ko alam kung ano yon. Inabutan din niya ako ng papel na hindi ko alam kung magkano dahil sinilit ko agad sa bulsa ko. Nang lumabas ako, tumungo sa kusina, sabi na nanay niya, andyan, yung cake mo. Nagulat ako, isang cake na may nakalagay na happy birthday at may pangalan ko. Natouch ako kasi Kuya E kapag birthday ko, pansit o tinapay, never pa akong nagkaroon ng cake. Naiyak ako Kuya E. Naisip ko, napakabait talaga ni Father na handa pa akong pagbigyan sa gusto ko. Pag uwi ko, sinabi ko sa amin na bigay ni Father. Nagulat din ako sa inabot niya sa akin. 3,000 pala yun. Sabi ni nanay bakit daw ang laki naman. Sabi naman ni tatay sigurado nagustuhan kasi ang masahe ko at syempre dahil birthday ko. Kuya E, simula noon nagpapamasahe pa rin si Father sa akin at hanggang sa ngayon po. Pero sa totoo, hindi ko na naisip na pagpantasyahan pa si Father simula noon na naging mabait sa akin. Hinikayat niya ako na magpatuloy ng pag-aaral hanggang makagraduate ako Kuya E sa kursong gusto ko na siya mismo ang nagbayad ng enrollment ko. And sa totoo lang po, napamahal din talaga ako kay Father pero hindi ko na naisip ang makamundong gawain. Minsan talaga may maibabalik na pagmamahal sa'yo na kaiba man sa'yo matatanggap mo pa rin. Bilang bata, hindi naman mapigilan ang mga bagay na nais mong gawin o gusto mong maranasan. At sa totoo lang po Kuya E, na bago ang pananaw ko sa buhay, hindi na ako nagkaroon ng experience sa kapwa ko at nakapangasawa po ako at may 3 anak ngayon. Hindi ko alam kung dahil ba yon sa pagiging mabuti sa akin ni Father na nakasuporta sa buhay ko o kung ano paman. Wala naman akong pinagsisisihan dahil masaya po ang buhay ko ngayon. Salamat po at hanggang sa dumito na lang po Kuya E. Levy. Maraming salamat Levin. Uy, medyo inspiring to
bakit ka huhusgahan, sabi mo sa simula ng sulat mo, no? Well, hindi ko in-expect yung pagtatapos ng kwento mo. Kasi usually, alam na, may mangyayari talaga. But yours, different, no? Siguro yun din ang hinihintay ng iba, no? Pero nice story, Levi, kasi nakita mo yung bait talaga ni Father John to the point na ibibigay pa niya yung sarili niya, no? Siguro, no, kung natuloy yun at palagay ko kung gusto rin naman ni Father John, talaga baka nun palang gumawa na siya ng paraan na mangyari talaga rin yun, no? Good thing natulungan ka pa niya, no, sa iyong pag-aaral. Tulad ng sinasabi ko, no, hindi naman lahat ng story dito yung bastos o may kabastusan, no. Siguro depende lang sa mga nakikinig kung paano nila iintindihin, no. At aminin din naman natin parte ng buhay ng tao 'yun, no. Minsan lang talaga hindi lang naintindihan ng iba. Sasabi nga tatawagin na channel daw natin puro kabastusan pala. Anyway, salamat muli, Levi, no, sa kwento at salamat sa iyong suporta. At para po sa mga patuloy na sumusuporta, maraming salamat po, no. Konting story lang. Kamakailan 'di ba nakamit natin yung 10,000 subscribers. Well, alam ko nung unang taon pa lang naman ng Dear Kuya E, halos mabilis talaga. Alam ko pa 8K pa 8K na yun nung yung last channel ko na nawala din, parang na-terminate. No, well, okay naman kahit papaano, at least, no, after 2 years ng channel, pawala-wala, pabalik-balik tayo, tapos nagsasubscribe pa rin kayo. Pero sabi ko nga, hindi ako masyado kasi makaselebrate, no, kasi knowing na yung channel po na ito na merong 10,000 subscribers ay may babala na, no, noon pa lang mula kay YouTube, no, na hindi ko alam kung paano ko ba palulusutin pa yung mga, alam mo naman na halos wala na nga ako binabanggit na masyado, no. Iniiwasan ko yung mga salita, no. Sana magpatuloy pa rin tong ating channel and we'll try to upload na ibang content din para hindi mapag-initan, pero wala pa ako maisip baka mag-vlog na lang ako. Kaso baka ayaw nyo naman. Joke lang. Baka ayaw nyo naman, pero alam ko naman gusto nyo na magpakita na ako. Pero konting push pa. Diba? Nakakatawa lang kasi may nag-comment kasi noong isang araw na gawa daw ako gawa ng channel, gusto ko lang daw magparami. Akala nila nagdadrama ako. Meron talagang warning tong channel na totoo lang. Kaya hindi ko talaga na parang iniisip ko na anytime pinaghahandaan ko rin na anytime mawawala ditong channel na to. Mas may iba pa naman tayong channel, pero parang syempre yung magbuo na naman, yung magpadami na naman subscribers, parang ngayon nakakasawa na, no. Pero hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko pa ba talaga sa mga susunod na na araw, halimbawa man kung ano yung mangyari. Pero anyways, maraming salamat talaga sa patuloy po na pagsubaybay nyo. Naisip ko, no, kung hindi nawala yung mga channel ko parang naka 2 years na rin naman ang Dear Kuya E. At dahil po yun sa inyo, kaya maraming salamat po sa pagtsatsaga po, sa pakikinig dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po muli sa inyong lahat.